Cupid at Psyche. Noong unang panahon, may isang hari na may 3 anak na babae. Isa si Psyche sa magkakapatid at siya ang pinakamaganda sa kanila. Sa sobrang ganda ni Psyche, sinasabing kahit ang Diyos na kagandahan na si Venus ay hindi kayang tapatan ang gandang taglay ni Psyche. Ikinagalit ito ni Venus dahil mas maganda pang isang mortal kaysa sa kanya. Lintik na mortal na yan. Sa akin sana ang atensyon at papuri ng mga tao. Dahil sa galit ni Venus, inutusan niya ang kanyang anak na si Cupid, ang Diyos ng pag-ibig, upang paibigin si Psyche sa isang nakakatakot na nilalang. Cupid! Cupid anak! Halika nga rito! Ano po yun, inay? May papagawa ko sa'yo. Ano po yung papagawa mo sa akin, inay? Gusto kong paibigin mo si Psyche sa isang nakakatakot na nilalang. Masusunod po, inay. Ngunit, hindi alam ni Venus na ang nangyari ay kabaliktaran. Si Cupid ang umibig kay Psyche, na tila siya ay nabiktima ng sarili niyang pana. Ano ba itong nararamdaman ko? Tila ako'y nabiktima ng sarili kong pana. Dahil kampante naman si Venus sa kanyang anak, ay hindi na rin ito nag-usisa. Hindi umibig si Psyche sa nakatatakot na nilalang. Ngunit, wala ring nagtangkang umibig sa kanya. Kahit na sobra ang pagmamahal ng mga Ginoo kay Psyche, ay sapat na sa kanila na nakikita ang dalaga. Samantalang, ang 2 kapatid ni Psyche ay nakapangasawa na ng hari. Kung kaya, naging mapanglaw si Psyche sa nangyari. Buti mo yung mga kapatid ko, may mga asawa na. Kaya, nagtungo ang mga hari kay Apollo para humingi ng payo upang makahanap ng lalaking iibig kay Psyche. Apollo, hihingi sana ako ng payo para sa aking anak na si Psyche. Kung ano at kung sino ang kanyang mapapangasawa. Hindi alam ng hari na naunahan na pala siya ni Cupid. Kaya, sinabi ni Apollo na si Psyche ay makakapangasawa ng isang nakakatakot na nilalang. Ang iyong pinakamagandang anak ni Psyche ay magkakapangasawa ng isang nakatakot na halina. Pumunta kayo sa tuktok ng bundok at doon niyo makikita ang kanyang magpapangasawa. Salamat, Apollo. Kung gayon man, pupunta na kami sa tuktok ng bundok. Mag-ingat kayo. Nung nagawa na ng amang hari ang ipinagawa ni Apollo sa kanya, ay inutusan niya kaagad si Psyche na magbihis ng pinakamagandang damit na pangkasal. Psyche anak, halika nga rito. Opo, Ama! Paparating na! Ano po yun, Ama? Magbihis ka ng pinakamaganda mong damit pangkasal at pagkatapos mong magbihis, lumabas ka kaagad dahil may paroroonan tayo. Masusunod po, Ama. Nang matapos nang magbihis si Psyche, ay ipinabuhat ng hari ang anak na parang ihahatid na sa kanyang libingan papunta sa tuktok ng bundok. Saan pa tayo pupunta, Ama? Pupunta tayo sa tuktok ng bundok upang makita ang iyong mapapangasawa. Nasabi ni Apollo na isang nakakatakot na nilalang.
Ngunit ama, papayag ba kayo ng iyong sariling anak ay makapangasawa ng isang halimaw? Hindi, pero iyon na sa iyong kapalaran na ikaw ay makakahanap na iyong mapapangasawa. Pero isang nakakatakot na nilalang. Gayon man ama, ako na lang mag-isa tutungo dun. Saiki! Bumalik ka rito! Nang makarating sa bundok na kanyang paroroonan, naghintay ang dalaga sa kanyang mapapangasawa. Naging masaya naman ang buhay ng mag-asawa. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Ngunit may isang bagay na hindi masilayan ni Saiki, ang mukha ng kanyang asawa. Nangako si Saiki sa kanyang kabiyak na hindi niya ipagsasabi sa kanyang kapatid na hindi pa niya nasilayan ang mukha ng kanyang asawa. Nangulila si Saiki sa kanyang kapatid, kung kaya't humiling si Saiki sa kanyang asawa na sana'y makita niya ang kanyang kapatid. Mahal kong asawa, nais ko sana makita ang aking mga kapatid. Sana'y pagbigyan mo ang aking hiling. Pinagbigyan naman siya nito, kasabay ng bilin na huwag niyang kalimutan ang kanyang pangako. Sige mahal kong Saiki, pero huwag mong kalimutan ang iyong pangako na hindi mo ipagsasabi sa iyong mga kapatid na hindi mo pa nasela ng aking mukha. Oo mahal, pangakong hindi ko ipagsasabi sa aking mga kapatid. Nang makita ang magkakapatid, naging mausisa sila sa kanya. Labis kasi ang yaman ng asawa ni Saiki na hindi mapapantayan ng kanilang napangasawa. Dahilan ito upang mabuo ang pangimbulo o silos sa kanilang mga puso. Saiki, mayaman naman ang iyong napangasawa. Oo nga, Saiki, mas mayaman ka sa akin. Sige, Saiki, mauna na kami. Oo nga, Saiki, mauna na muna kami. Sige, magkita na lang tayo ulit. Sa pangalawang kita nila, isinalaysay ng kanyang mga kapatid ang nabuo nilang masamang balak. Nasaan ang iyong asawa, Saiki? Gusto sana namin siyang makita. Sa totoo lang mga kapatid, hindi ko pa nasilayan ang mukha ng aking asawa. Sinulsulan nila itong suwayin ang kondisyon ng kanyang asawa. Sinabi nilang siya ay tunay na halimaw at siya rin ang papatay kay Saiki balang araw. Pero alam mo ba, na ang iyong asawa ay isang nakakatakot na nilalang at siya rin ang papatay sa iyo balang araw. Ano ang gagawin ko mga kapatid? Dapat mo siyang unahan. Oo, Saiki, dapat mo siyang unahan. Agad namang nabuyo si Saiki sa mga sinabi ng kanyang mga kapatid. Nakaramdam ng takot si Saiki. Kaya nung mahimbing ang tulog ng kanyang asawa, patiyad na naglalakad si Saiki patungo sa pinaglalagyan niya ng punyal at lampara. Kinuha niya ang mga ito. Sinindihan niya ang lampara at dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang asawa. Laking ginhawa niya at kaligayahan ang umaapaw sa kanyang puso. Namasilayan niya sa unang pagkakataon ang itsura ng kanyang asawa. Hindi real yung mga asawa ko.
kundi isang pinakagapong lalaki sa buong mundo. Labis na kahihiyan at kawalan ng tiwala, lumuhod siya at binalak na saksakin ang kanyang sarili. Ang panginginig ng kanyang kamay ay kapwa nagligtas at nagtaksil sa kanya. Ano ba itong kakahiyan at kawalan ng pagtiwala ang nagawa ko? Sa pagnanais niyang pagmasdan pa ang kagupuhan ng kanyang asawa, inilapit niya ang lampara at natuluan ng mainit na langis ang balikat nito. Nagising ang lalaki at natuklasan niya ang pagtataksil ng kanyang asawa. Lumisan ang lalaki nang hindi nagsasalita. Sinundan ni Psyche ang asawa. Subalit, paglabas niya ay hindi na niya nakita ang lalaki. Narinig na lamang niya ang tinig ng kanyang asawa. Ipinaliwanag nito kung sino siya talaga. Cupid! Cupid! Mahal kong asawa! Ako'y patawarin mo! Huwag kang umalis! Ako si Cupid, ang Diyos ng pag-ibig. Ito ang tandaan mo, Psyche. Hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala. Nagsisi si Psyche sa kanyang kasuklam-suklam na nagawa. Kung kaya't para maipakita ni Psyche ang kanyang marugtong na pagsisisi at pagmamahal, nagpasya siyang hanapin ito. Nakarating siya sa tahanan ni Venus. Nang malaman ni Venus ang nangyari kay Cupid, lalo itong nasuklam kay Psyche. At siya ay pinahirapan ng gusto. Binigyan siya nito ng mga pagsubok. Nagpasya siyang harapin ang mga pagsubok na ibibigay ng Diyosa. Para lang muling ibalik ang pagtitiwala at pagmamahal ni Cupid sa kanya. Unang pagsubok ay pagsamasamahin ang mga butong magkakauri. Bagamat nahihirapan, nagawa niya ito sa tulong ng mga langgam. Pangalawang pagsubok ay ang pagkuha ng gintong balahibo mula sa mapanganib na tupa. Natutokso na siyang tumalon sa ilog, ngunit pinayuhan siya ng halaman na maghintay ng tamang shampoo. Pangatlong pagsubok ay ang pagtalog ng itim na tubig mula sa itim na talon. Hindi madali na pagsubok, ngunit nairaos niya dahil tinulungan siya ng isang ibon upang makasalok ng tubig gamit ang plasko. At para sa huling pagsubok, pinakuha siya ng kahon upang humingi kay Proserpine ng kagandahan. Ito ay pinakamapanganib na pinagawa sa kanya. Ngunit, kagaya ng mga naunang pagsubok, ay tinulungan siya ng isang turi upang makapunta sa ilalim ng lupa, sa kaharian ni Hades. Nakakuha siya ng kagandahan, ngunit natukso siyang buksan ang kahon upang kumuha ng kaunting ganda para magustuhan muli siya ni Cupid. Ngunit siya ay nawalan ng malay. Nalaman ni Cupid ang pagpapahirap ni Venus kay Psyche, kung kaya't dali-dali siyang tumungo sa kanya upang ito ay iligtas. Nang makita ni Cupid si Psyche, kanya itong pinana ng kanyang palaso at pana. Nagising si Psyche. Tinulungan siya ni Cupid upang madala niya ang kahon kay Venus. Nagawa niya ang lahat ng pagsubok. At upang hindi na muli magambala ni Venus ang kanilang pag-iibigan, humingi na sila ng basbas kay Jupiter.
Naging immortal na rin si Psyche sa pamagitan ng pagkain ng ambrosia. Kalaunan, ang pag-ibig ni Cupid at kaluluwa ni Psyche ay nagkatagpo sa likod ng mapapait na pagsubok. Sa kanilang pagsasama ay hindi na mabubuwag kailanman.